lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years for unauthorized inquiry and disclosure. At dahil yan po ay pinaparusahan ng 3 to 8 years, hindi po yan sakop ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lamang sa kaso ng ordinaryong libel na merong pagkakakulong na mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Nako, Basically po, lahat ng parusa mabigat-bigat ho palang kakaharapin kaso nitong si Bacolao pag nagkataon, no? Ulong ho pala, kalaboso ho palang ang sasapitin itong mga walang yang to. Kaya para dito kay Benny Abante, mag-practice na kayo, no? Practice na kayo na humiwas ng rehas. At dito kay Luis Tro. Di ba? Kasi hindi ho hindi ho biro yung ginawa ho nila yung ng pagbubukas ng bank accounts, yung pagpapakalat ng mga malisyosong numero. Malisyoso yung mga yun eh. Walang mga basihan yung ilinabas ng ng AMLA na yun. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, balita ho natin kinakabahan na daw ho itong si Jinky Luistro. Kasunod ho nung lumabas na balita na tuloy ho ang pagsasampa ng kaso nitong si Atty. Mans Carpio. Yan ho ang pag-uusapan natin dito sa video na to at sesegue ho tayo dito sa video kagabi nitong si Atty. Trixie Cruz Angles. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join button na dyan lang ho sa baba. Pag-usapan ho muna natin itong pagsinghot nitong si Marcos Jr. Pambihira. Pagdating ho talaga sa singhutan, itong mama na to kakaiba ho. No, talagang di ho siya magpapaawat kahit saan. Talagang pagdating sa singhutan silang dalawa ni Recto. Kaya tayo ho mga kambahay ngayong mga panahon na to. Naniniwala. Ang ginagawa ho nila sa cabinet meeting nagsisinghot. Yung mga individual na yan, wala ho silang ginagawa. Itong si Vilma, sa tingin ko nagsisinghot din to Mukha pa lang ho tsaka ilong talagang kitang-kita na ho talagang bihasang-bihasa sa pagsingkot itong mga magbabarkada na to. Kaya naman sa susunod na administrasyon, kailangan ho nating ayusin yung mga rules na dapat pagka ikaw hahawak ng pinakamataas na pwesto sa pamahalaan, dapat yung iyong kaisipan normal. Yung willing ka magpapulburon test. Tingnan nyo mga kababayan, pagka presidente na itong si BP Sara, lahat ng bangag sa gobyerno sigurado magre-resign lahat ng mga yan. Dahil may kalalagyan sila. Duterte ba naman? Galit ho sa droga yung mga yan. Yung pinapakalat ni Trililing, anak na to ka, matagal yan akong pinapakalat yun. Siya lang ho naniniwala. Kaya wag ho kayong magpaloko dyan sa Trililing na yan. Kaya dapat mga kababayan, isangkot na rin nitong si Atty. Mans Carpio, yung Trililing na yan, sa kanyang isasampang kaso. Dahil yung ginawa ho nilang paninira, pribado ho kasi yun. Iba ho yung kay VP Sara, yun kasi public public official ho si VP Sara. So kung magkaroon ng bardagulan, wasakan, siraan, ganun ho talaga sa politika. Pero yung pribadong individual, kakaladgarin mo pangalan para lamang magipit, pahirapan, ibang usapan na ho yan. Kailangan na ho talagang kasuhan yung mga individual na yan. Magkibalita ho tayo dito kay Atty. Harry Roque. Yun! Ay, magandang araw sa inyong lahat ha. Yun. Napakaganda po ng aking tanawin ngayon. Ito po yung Wachau. Yung Wachau po ay dito sa Austria ay dineklarang UNESCO Attorney, ingat ka, baka nasa likod mo na si John Vic Remulla. Alam mo naman yan, bigla-biglang sumusulpot. Di ba? Heritage Site. Nakita nyo na rin ako dito sa Wachau dahil dito yung Milk Abbey. No? Yung Milk Abbey, ginawa po yan kontra sa mga protestante na gaya ko na sa ganda ng simbahan, papasok ka, protestante, lalabas ka, katoliko. Pero itong Wachau Valley po, ginawang UNESCO Heritage Site kasi nga po, hindi lang yung Abbey ang maganda. It's the whole region. At ngayon po, nandito kami sa Dornstein, kung saan aakit kami sa isang ruins. Pero habang nagkakape yung aking mga kasama, si Nanette at si Jojo, mga kaibigan ko talagang nagdala talaga sa akin dito sa Wachau, sweet na sweet silang mag-asawa na talagang pabalik-balik sila dito sa Wachau at ako naman hindi nagtataka kung bakit dahil napakaganda talaga ng Wachau, no? Ang pag-usapan po natin, Ganda, no? lintik lang ang walang ganti dahil nagsampa na po ng demanda itong si Atty. Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no? Nakasaad po sa saligang batas, no? The people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts.
At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas, yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law. No? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon ng walang court order. No? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Atty. Mads Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal. No? In fact, nung araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan. No? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas. Dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Atty. Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account, no? At one point in time matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama diyan lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mansa Carpio, ay magsabi na mayroong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito, ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yan lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na at mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwede magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di ko man magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, ang tingin ko talaga, maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganun, pag tumakbo, kung sino man ang magiging kandidato ng mga Dilawan at mga Marcos Bangag supporters, may pag-asa na di umano, no, na matalo si Inday Sara, na malabo kasi kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit. Dahil alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagiging pagkatao niya. So in the end po, talagang yung credibility ng tao at saka yung pagtanggap sa tao na malinis ang kanyang pagkatao, yan ang umiiral kahit anong putik ang ibato nila, no? Lalong-lalo na kung magkakaroon din ng deklarasyon ng hukuman at sigurado kung magkakaroon ng ganyang deklarasyon kung hindi sa Korte Suprema, kundi ang ating piskal, ang ating hukuman, no, sa ating mga lower courts, na dahil nga po linabag ang dalawang batas at ang saligang batas, ang karapatang pantao na mag-asawang Carpio, ay hindi po dapat gamitin yung mga datos na yan para sa kahit anumang pamamaraan. Well, gaya na aking sinabi, no, po pwede na maging lasing sa kapangyarihan itong mga miyembro ng House Injustice Committee, pero yan pong maganda sa batas. Ang batas ay umiiral, kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay makapangyarihan ka, kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Kaya nga po, ang aking nasasabi ngayon, lintik lang ang walang ganti. Ang parusa po na nag-aantay sa mga miyembro ng House Injustice Committee ay pagkakakulong na 3 to 8 years for unauthorized inquiry and disclosure. At dahil yan po ay pinaparusahan ng 3 to 8 years, hindi po yan sakop ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lamang sa kaso ng ordinaryong libel na merong pagkakakulong na mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Nako! Basically po, lahat ng parusa... Mabigat-bigat ho palang kakaharapin kaso nitong si Baculaw pag nagkataon, no? Ulong ho pala, kalaboso ho palang ang sasapitin itong mga walang yang to. Kaya para dito kay Benny Abante, mag-practice na kayo. No? Practice na kayo na humiwas ng rehas. At dito kay Luistro. Di ba? Kasi hindi ho hindi ho biro yung ginawa ho nila yung ng pagbubukas ng bank accounts, yung pagpapakalat ng mga malisyosong numero. Malisyoso yung mga yun eh. Walang mga basihan yung ilinabas ng ng AMLA na yun. Dapat tinanong ni Luistro, ang daming naglabas-masok na pera. Di ba? Ang daming naglabas-masok na pera. Kinasuhan niyo ba? Money laundering. Kinasuhan niyo ng money laundering. Di ba anti-money laundering council kayo?
Nasa yung kasong sinampan niyo sa magkasawang Duterte Carpio. Ngayon, pagka sinabing hindi po namin kinasuhan, ano pinag-uusapan natin dito? Ibig sabihin, wala silang dinabag. Diba automatic naman yan pagka merong 500,000 na pumasok sa bangko at lumabas sa bangko, automatic yan, napaplug yung mga transaction na yan. O yung kay Pastor Benny Abante, tingnan natin kung gaano karami yung na-plug sa kanya. Baka hindi lang ho, baka hindi lang ho billion yan. Diba? Baka pag sama-samahin natin yung mga naglabas-masok na pera dyan, sa bagay, di pala pinapasok sa bangko. sorry. Sa maleta ho pala diretso. Sorry. Kala ko naman kasi legal eh. Sorry. Sa nahihigit sa 6 na buwan, may kulong. Kaya asahan natin, Luistro, hahalik ka rin sa malamig na rehas ng kulungan. Nako. At kahit ikay magtago gaya ng ginawa mong pagtago sa iyong asawa, Nako. ikaw ay mapapanagot dahil alam ng milyon-milyong mga Pilipino kung anong ginawa ninyo. Binaliwala nyo ang saligang batas, binaliwala ninyo ang bank secrecy law, binaliwala nyo ang unblock law. Sana po kayo nag-i-enjoy ng Sunday nyo gaya na ako'y nag-i-enjoy. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa inyong patuloy na tiwala. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. Ay na nga mga kababayan, ako parang ramdam ko na malapit nang umuwi itong si Atty. Harry Roque Pagka napalitan na administrasyon, uuwi na yan. Ika nga, yung litig lang ang walang dante, siya naman ang gagawa noon. Yung rest back niya, di ba, Atty. Harry Roque? Ito tayo kay Atty. Trix. Is impeachment proceedings and going towards elections. Because remember, ang reason, and that's why we count down tayo, it's 745 days until May 8. Nako, yan na. May 8 yung elections for 2028. So 745 days until the May 8 elections, and we should be talking about how we respond or what further strategies we can conduct online while these impeachment proceedings are going on. But first, kailangan aware tayo kung anong ginagawa ng kapila. So kung wala pa pong walang ibang pressing matters na i-discuss, then we will go straight into it. Hi kay Christopher Bongkasan. While naglinis, nakikitalaga ako dito sa'yo. Alright. So, okay. Ano ang ginagawa ng kapila? Let's look at how they're conducting these communications. Ano yung ginagawa nila? Because let's face it, ang ginagawa nila kasalukuyan sa Committee on Justice ay tungo sa election. It is not whether or not manalo sila dito sa impeachment proceedings because as we know, it's going to be a game of numbers. It's always a game of numbers. And right now, kung totoo yung naririnig natin doon mismo sa loob ng House of Representatives, ang kukunti o kukulangin na po ang magiging boto para umabot ang kaso sa Senado. O kung hindi aabot yung kaso sa Senado, ito ang pagkakataon lamang ng mga kongresista na i-attack ang leading candidate for 2028. Ito ay, kumbaga may captive audience sila, meron talagang manonood at manonood sa kanila. And akala nila ay meron sila yung kanilang target ay hindi na moving target. In other words, kaya nilang ilagay siya sa isang lugar where she is supposed to take it. Pero ito yung reason kung bakit ang tawag natin sa discussion natin ngayong araw na ito is the strategy of the empty chair. Nako. Kasi hindi nga dumating si VP Inday. Pero let's go back. Tignan natin yung overall picture dito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Sabi ni Malunggat. Mag-subscribe po kayo dyan sa Luminous kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Type nyo lang Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles. Lalabas na All-time Rizal. Magbo-buffer daw sa black app yung ating yung ating video. If you don't mind, check natin. Palitan ko lang yung source. Tingnan. Sandali. It might take a while. Are you willing to wait? Kasi kung willing. So, let's continue. Ano ang mga nangyayari ngayon? Ang ginagawa ng House of Representatives ay, ano yung primary objective nila? Ang primary objective dito ay siraan si VP Inday at gawing irreparable yung damage sa kanya. In other words, para hindi maihabol yung damage control, hindi maayos, hindi ma-fix yung kanyang image in time for the 2028 elections. Reminder nga ulit, ang 2028 elections are 745 days away. Okay. So, para dun sa mga gusto magtanong, baka kasi nasagot na yung katanungan ninyo, hold off nyo muna yan at uulitin natin yung mga kasagutan after the discussion. So,
So remember this, hindi ang primary objective ay probable cause. Kasi kung totoo nga, yung mga naririnig natin, kinukulang na po ang posibleng bumoto for impeachment para maihatid yung impeachment articles sa Senado. Given the possibility na hindi sila makakakuha ng 1/3 vote in the House of Representatives, isasagarin nila. They will maximize the opportunity na ibilad si VP Inday doon sa Committee on Justice, and they have 60 days. So 60 days para i-conduct yung probable cause hearings na ito. And these are 60 session days. Hindi ito working days, hindi ito calendar days. Okay. So with the objective being to make her no longer a viable candidate for 2028. Ano yung messaging nila? Ano yung Parang parang Binay 2.0, no? Binay 2.0 ho. Ngayon, kung dun sa Binay, nandiyan si Trililing, isa sa mga naging kasangkapan para siraan si Binay. Dito rin ho mga kababayan, sa kay VP Sara, siya din ho ang kasama nung mga naninira. Kasama din ho, kasi siya isa ho yan sa mga expertise ni Trillanes, manira ng tao. Yan ho talaga expertise ng mama na yan. Ang pinapalabas nila is VP Inday. Ang objective nila ay palabasin na si VP Inday ay hindi fit for public office. So remember, yun yung goal nila. So ang ginagawa nila ay hina-highlight nila yung, halimbawa, yung finding na to return 73 million pesos. Tama ba yung 73 million? Paki-correct yung numbers ko. Yung disallowed amounts doon sa kanyang confidential fund. So ang sinasabi lang na disallowed, kailangan magsoli ng pera. Diba? O ano yung sagot doon? Hindi yan final, hindi yan finding of fact. This finding of fact is not yet final dahil pwede pa itong dalhin sa hukuman. Bakit kailangan dalhin ito sa hukuman? Because yung ultimate finding, the last say, will be the courts. Not the Commission on Audit. Magkakaroon lang sila ng final say kung ito ay hindi i-a-appeal. Okay. Yes, Ma'am Lucky Strike, of course they are doing well in their comm strategies. But here's the thing, the fight is for hearts and minds. And ang hearts and minds dito sa Pilipinas, who is the electorate? Yung electorate natin, iba-iba yan. Maraming mga nasa electorate. They come from different walks of life. Diba? Kaya nga may class A to E. Kasi iba-ibang klaseng tao tayo. Iba-ibang klase ang nakakaintindi o di nakakaintindi. In other words, we have to hit all of the target groups. Yes, they're doing a good job. Doing a good job where? What specific target group is responding to Attorney Mike across the board? Naiintindihan ba ng CDNE ang nangyayari? So it would be a mistake na makampante tayo. Sure, we love all of the people involved in VP Inday's defense. Comms defense, legal defense, all of that. Even the political defenses, these are the people we don't see. So, yes, they're doing a good job. Pero tayo, and what about the conversion that we are going for? Pag elections, the goal is always, diba, who has the highest votes? Now, VP Inday is registering at 42 and rising. Pero may swing vote pa rin yan, yung mga undecideds. Hindi natin alam kung ano ang combination ng kalaban ni VP Inday. So in order to ensure that she will win, then we have to go for conversion of the undecideds. So yan din yung target ng House of Representatives. Yan ang target ng mga kalaban ni VP Inday. Sorry, not the House of Representatives, but yung kanyang mga kalaban who happen to be, some of whom happen House of Representative na natin na Attorney Trix, kasi yun din naman sila aron naman pinahintulutin din naman ng ng house ang mga kalokohan na yan, di ba? Hindi kung ayaw ng house yan, kung sasabihin na ay teka lang Jinky, yung reputasyon ng House of Representative wag naman natin sirain diyan sa hearing na yan diyan sa ginagawa niyo na yan sa Injustice Committee. Ano yan to mga ngayon ka pa lang naging congressman, matagal ng institution to, dadaan ka lang dito, di ba? Tapos gagawin niyo bababuin niyo ng ganyan ng Injustice Committee at ang kabuuan ng House of Representative. Di ba pwedeng pigilan yun pero pinahintulutan. Kaya tayo ay naniniwala buong House of Representative ho yan. To be legislators. So let's not be dismissive of anything. Yes, her entire team is doing a good job, but we have to plug in the holes. That's why we discuss these things. Okay, next. Ano ba? Yung fund misuse, di ba? So, ina-highlight nila yung sa COA. Huwag tayong makampante. Marami na tayong nasagot dyan, pero I assure you, pagdating ng 2028, uulitin nila yan. I-repeat nila yan, gagamitin nila yung mga tools at yan ang strategy nila. Dinisalaw, nagsoli na ba ng pera si Inday? O, lalabas nila yung Inday Lustay kasi dinisallow.
Paano nila ikinonect yung Lustay doon sa Dinis Alaw? Hindi naman nila napapatunayan na ginamit niya yung pera na yon. O ano pa yung sinasabi nila? Biyahera daw. O, pero yan, nasasagot naman yan. At may kasagutan yan. Kinulong niya yung tatay niya, tapos ayaw niya paalisin. Ano ba ang trabaho ng Vice President? Pakisabi nga, kung nandun sa trabaho niya na hindi siya pwedeng bumiyahe, na kailangan nandito lang siya. Ano ba ang inatasan ng ating Pangulo that would require her to be here? Sino may sabing bawal siya magbiyahe? Ganyan, kailangan sagutin yan. However, like I said, kaya natin dinidiscuss yan kasi uulit-ulitin. Yung strategy nila is repetition and therefore tayo din. Repetition. Correct. Repetition tayo, repetition. Meron pa yung mga threats. Of course, hindi pa yan na i-discuss sa Committee on Justice, but expect that. Ano yung mga lalabas na mga sa comms niya? Na mga, she's not fit for office because she threatened the president, etc., etc. What about the threats against her? What about what has actually been done to her? What about the fact that siya ay victim ng pagkatraidor nitong administrasyon na ito? O, meron tayo ditong katunggali na nasa comment section. And please, understand that we answer them because this is precisely our job to do. We want her to win. Sagutin natin yung mga yan. Tell me to ignore the critics because the critics are exactly what we need to hear and exactly the people we should answer. Yan. So, Sagutin huwag natin, sasabihin, sagutin. sayang lang oras din dyan. Hindi, eleksyon ang 2028. Okay, eleksyon ang 2028, therefore we must engage. Alright, hanapin natin. Ay, bakit nawala si Paul? Kaloka. So, tignan ninyo kung paano nila ginagawa. So, this is what's going to happen. Sinasabi nila na kasi totoo naman na Lustay palibhasa Duterte ka. Pero take note of this person. Her name is Elena Pitoco. But ang nakalagay dito, and I'll take a screenshot, Elena Pitogo is a long-time watcher and rising star in my TikTok. What does that mean? It means na itong mga trolls, itong mga kritiko ay nagbabantay sa mga pro-Duterte vloggers and they will come in to the comment section just like she has been doing. Ito yung sinabi niya. Totoo naman na Lustay palibhasa Duterte ka. So what is she saying? Take note, wala siyang ebidensya, wala siyang logic, wala siyang contribution, but inuulit-ulit lang na yung messaging na Lustay. Okay, bakit? Madikit kasi yung word na Lustay. O ito yung so, sino ba ang pinoprotektahan mo sa pagsasabi niyan? Sinong nagsabi na Lustay siya? Ano yung pera na hindi na napunta sa kanya? Ha? Saan siya nagnakaw? And saan siya nagiging magastos at hindi efficient? Because Lustay implies na inefficient yung kanyang paggagastos. That she is expensive, that she wastes public funds. Pag nire-relate yan sa pagbabiyahe niya, kailangan i-point out, Miss Elena, hindi mo ba alam na siya ang gumagastos ng sarili niyang travel? Ay, kawawa ka naman. So, that's number one. Number two, ano bang trabaho ng Vice President? Kailangan ba nandito sa Pilipinas? Nasaan yung tinatawag mong pera na sinasabi mong nilustay? Kasi kung mayroon naman opportunity ang Commission on Audit na ipabalik yan, saan yan sayang yung pera? Okay. So, ito yung mga ginagamit nun. Hindi mo tinatawag na lustay yung mga gumagamit ng maleta, no? Para mag-transport ng pera. Aray ko. Oo, kasi VP Inday talaga, kung ikukumpara mo yung mga amounts involved doon sa mga maleta gang, parang hiyang-hiya naman kami doon sa mga sinasabi mo. So, okay, ito ang tinatawag natin na messaging core nila. They want to weaken public trust kay VP Inday by saying na, by trying to make it look like hindi siya fit for the presidency. Pero ito yung tanong. Para dun sa mga kalaban niya. The reason they are not getting any traction is this. Wala silang kandidato. Kanina nila compare si VP Inday? Sa presidente na nakaupo ngayon? Sa presidenteng involved directly or indirectly sa maleta? Pinsan man niya yung nagsabi nun. So, anong ginagamit nila? Of course, ginagamit nila yung sa COA and all that. Pero the good thing is that so the good thing here is that they're not very good at using the strategies that have been predetermined or determined for them by the public relations experts that are being hired by the present administration. Sabi ni Ma'am Ana, selective po yung mga yan. Iyakin sa milyon, bulag sa trilyon. Good one. I like that. Very good yan, Ma'am Ana. It's catchy and it explains everything. It explains at least a particular portion of their at natatarget talaga yung comm strategy nila. So, uulitin ko ang audience focus dito. Ang tinatarget natin na audience dito are the undecideds. And right now, the undecideds are about 30%.
So dun sa 30% na yun, kailangan may conversion tayo. Hindi natin pwedeng ipaubaya yan dito sa kalaban, which is why we must continue to engage. So, as we know, the House of Representatives will continue the hearings of the Committee on Justice para continuing yun yung pagkabilad ni VP Inday, which is why we call this the strategy of the empty chair. Hindi siya pumapayag na magpabilad doon. Kumbaga, nadi-dissipate yung messaging, hindi they lose a target. Kumbaga, what VP Inday has been doing is not making herself a convenient target for the committee. And her silence means also that, her silence, by the way, is not illegal. So, kaya sila nagagalit. Nagagalit sila kaya hindi sumasagot si VP. Pansin niyo yung mga sinasabi ng ilang mga congressman, katulad ni Congressman Benny Abante, ang sinasabi niya, dapat sumagot siya. O kaya si Sonny Trillanes, uy, pumirma ka kaya ng bank waiver kung totoong wala kang tinatago. What is wrong with these statements? Number one, what the VP is doing is not illegal. In fact, naisahan sila doon. By refusing to be part of the Committee on Justice, by refusing to be a target, they lost their target and their messaging weakens. So, paano nila sasabihin na sinungaling si VP Inday, hindi naman nakaupo doon sa proceedings? And by the way, they cannot compel her. There is no law in the world that will require her to do that. Ito pang si Sonny Trillanes, sinadagdagan pa na, pero baka na waiver, bank waiver, bakit naman niya gagawin yun? But you want to hand over your, even if it is, there is nothing in those bank accounts that would indict her, nothing in those bank accounts that would be evidence of anything, by handing it to them, para kang nag-react, ikaw yung weak, ikaw yung hindi nagpakita ng strength. They want to take this to court, they want to bring it to a forum, fight it. Hi, Sir Bill. Attorney Bill is driving home. Ingat sa daan. Sabi ni Ma'am Babes, daya naman ni BBM, pinalitan ng COA at AMLC head. Hindi, huwag tayo mapipikon sa ginagawa nila. Alam mo kung bakit? Because we can do the same thing when VP Inday is president. Kasi sasabihin natin, okay, you started this, we're going to do exactly what you have been doing. Tingnan natin sinong iiyak. Sino sa atin ang iiyak? So, ano pa? So, ang ultimate goal nila, of course, is, well, ang gusto, of course, ng mga kalaban ni VP Inday ay ma-impeach siya. But in case that doesn't happen, sisiraan nila lang siya ng sisiraan so that she will not be able to be the viable candidate, or she will lose the public trust and approval that right now puts her at the forefront of the presidential race 2 years before it happens, or at least 745 days before the start of elections. Now, ito po yung advantage ni VP Inday. By declaring her presidency, she also gave notice to all the funders. So, paano ngayon magkakaroon ng viable candidates yung mga kalaban niya, yung mga katunggali sa 2028 elections, when, of course, funders will always want to fund the person who is leading. Yun kasi ang mas sigurado. Kung tataya ka na rin lang, tataya ka dun sa lead. So, ulitin ko, ang plano nila dito is political attrition. Habang tumatagal, puntos sila ng puntos sa kanya. And here's the problem. It might work for a short while. But for so long as ulit tayo ng ulit at nini-engage natin, tuloy-tuloy ang pagpapaalala natin doon sa mga argumento kung bakit VP Inday has the high legal ground here, then we're going to win. Bakit? Kasi aabot yung messaging natin even dun sa pinaka-hardcore. We must explain, and explain with the target in mind. Our target audience are the undecideds. Okay? Okay. Pasensya na po para dun sa mga nag-intay daw ng live natin. Ako, mabisi lang po talaga. So, at lalo pang mabibisi in the coming days, dami itong mangyayari. Tapos syempre mag-umpisa na ang klase. So, in the meantime, back at the ranch. Sabi ni Rick Store, I trust VP Inday's defense team, especially Atty. Sheila, nag-stick lang talaga sila sa Constitution. Of course, we trust them, VP, and more importantly, VP Inday trusts them. Tama naman lahat ng at least ang nakikita ko so far, not only have they been doing well, all they have to do is correct, stick to the Constitution, stick to the law, because alam natin na ang maliwanag dito is that they have the law on their side so far.
Yung sabi ni DJ Sito, taga Mula, matagal na po nilang sinisiraan ng Duterte pero di pa rin sila nananaig. Yan talaga ang nagpapatunay na walang makakadaig sa katotohanan. Totoo yan. Pero ang sinasabi ko dito is, we have to stay vigilant. Oo, in the past how many years? Since 2022, binibira na nila si VP Inday at si dating Pangulong Duterte. And of course, tumitibay lang ang DDS. Pero like I said, pagdating ng 2028, may mga undecideds dyan na dapat i-target natin to explain what is going on. Eh, hindi natin pwedeng pabayaan ng comms. Ito yung isang kahinaan ng Duterte administration. Parati si PRD nagsasabi, hayaan nyo na, ayaw niyang kasuhan, ayaw niyang ganito. O sige, hayaan nyo na. Nasa ano. And therefore, if maayos yung pagkakasagot or they have taken legal action on the likes of, let's say, Sammy Villanes, sumusobra na sila, then we would have less problems. So like I'm saying, kailangan masinop tayo sa defenses ni VP Inday. We cannot afford somebody else sitting in the presidency. And oh, by the way, okay, etong chismis. Yan ang gusto ko. Yan Chismis chismis. talaga tayo. Oh, chismis tayo, game. Ay, mamaya na pala. Ang chismis sa banda huli para madali sige. makasagot muna tayo pala ng mga katanungan. Sabi ni Ma'am Rosana, nakakabilib ang strength ni VP. Same sila ni Corona sa ginawang pagsira. Kaibahan lang alam ni VP kung kailan kikibo at kailan tatahimik. Hindi kasi ako, meron kasi akong alam tungkol dun sa mga pangyayari dun sa kay Justice Corona. So I cannot really say that. Meron nag-abiso sa kanya na mali. Sabi ni Kid, pinamimihasa lang ni PRD yung mga katulad ni Villanes kaya lalong nasisira mga Duterte. Tapos ang mainstream media pag gumagalaw ang mga Duterte sasabihin diktador. Exactly. Which is why important ang social media to maintain and continue maintaining the defenses of VP Inday. Yung mga nagsasabi na wala namang kayong ginagawa, puro salita lang, this is where the war is being... Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
Sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.